Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre at ang inyong pagtangkilik ang pinakamahalagang gantimpala. Gayunpaman kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code o ang bank account details na makikita ninyo sa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung nag-e-enjoy ka sa mga kwento sa channel na ito, i-click mo lang yung subscribe button sa baba at para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng mga pangalan ng tao, lugar o pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Simula sa puntong ito ng ating kwento, ang salaysay ay opisyal nang ililipat mula sa first-person POV na pananaw ni Miguel patungo sa third-person POV pananaw ng manunulat. Ang pagbabagong ito ay ginawa upang mas palawakin at bigyang lalim ang paglalahad ng damdamin, kaisipan at mga aksyon hindi lamang ni Miguel kundi pati na rin ng ibang mahahalagang tauhan. Maghanda dahil ang susunod na eksena ay magiging mas crucial at mas emotional na nagpapakita ng pinaghalo-halong kagalakan, pag-ibig, pagtataka at pait na nararamdaman ng bawat isa. Sundan natin ang mga tauhan habang haharapin nila ang paparating na pagsubok na magbabago sa kanilang buhay. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Miggy, tumunog ang telepono nito. Si Jojo ang tumatawag. "Hello Kuya Jojo," sagot ni Miggy. "Miggy, huwag ka na munang pumasok ngayon," mabilis na sabi ni Jojo. Malambing ang boses nito ngunit may halong pag-aalala. Nagulat si Miggy. "Kuya, bakit po? Okay naman po ako. Kaya ko na po," pagtutol ni Miggy. Alam niyang kailangan niyang magtrabaho. "Hindi Miggy, kahit anong sabihin mo, alam kong hindi pa maganda ang pakiramdam mo. Nakita namin lahat kagabi. Napilitan ka lang talagang pumunta dahil sa akin," paliwanag ni Jojo. "Ako ang masusunod sa pagkakataong ito. Magpahinga ka na lang muna." "Pero kuya, kailangan ko po." "Huwag mong problemahin ang sweldo mo, Miggy. Paid leave naman iyon. Hindi kita tatanggalan. Mas kailangan namin na bumalik ka ng malakas at malusog," putol ni Jojo. Wala nang nagawa si Miggy kundi bumuntong hininga at sumagot. "Sige po, Kuya Jojo, salamat po." Pagkatapos ng tawag, napaupo si Miggy. Kahit wala naman siyang nararamdamang sakit ngayon, nandoon pa rin ang mga pasa na nagpapahirap sa pagtatago ng kanyang kalagayan. Maya-maya, dumating na ang mga magulang ni Miggy galing sa bukid. Maaga lang silang pumunta kanina dahil may kinuha lang silang mga ani. Pagpasok ni Nanay Lina at Tatay Bert, napansin nilang nakasuot ng simpleng kamiseta si Miggy at hindi nila naiwasang mapansin ang mga kakaibang pasa sa braso nito. Hindi kasi nila iyon napansin noong nagdaang araw dahil palagi itong nakatago. Nag-alalang nagtanong si Tatay Bert, "Anak, ano yung pasa mo? Saan mo yan nakuha?" Naramdaman ni Miggy ang pagkabigla at kaba. Alam niyang hindi na niya maitatago ang lahat. "Wala po tay, nadapa lang po ako sa trabaho kamakailan. Medyo natukod ko po kasi yung may pasa," pagdadahilan ni Miggy. Pilit na pinatatag ang boses. Tiningnan lamang siya ni Nanay Lina at Tatay Bert ng mataman. Hindi na sila umimik, ngunit kitang-kita ang pag-aalala sa mga mata ng mag-asawa. Mukhang hindi na sila lubos na kumbinsido sa simpleng dahilan ni Miggy. Hindi sinabi ni Miggy sa kanyang mga magulang na hindi siya papasok sa trabaho ngayong araw. Ayaw na niyang magdagdag pa ng pag-aalala matapos nilang makita ang mga pasa nito. Pagkatapos niya kumain ng agahan, nagdesisyon si Miggy na umalis ng bahay. Naisip niyang pumunta sa park na tanaw ang dagat. Doon na lang siya magpapalipas ng oras. Mabuti na lang at hindi masyadong mainit sa araw na iyon. Makulimlim ang langit. Nakita ni Miggy ang kanyang mga magulang na nagsimula ng kumain ng kanilang umagahan. Nagpaalam siya sa kanila. "Tay, Nay, aalis lang po ako," sabi ni Miggy. Siniguradong natural ang boses. "Babalik din po ako mamaya." "O sige nak, mag-ingat ka," sagot ni Nanay Lina habang patuloy na kumakain. Tinitigan lang siya ni Tatay Bert ngunit wala namang sinabi.
Pagdating ni Miggy sa park, umupo siya sa isang bench kung saan kitang-kita niya ang malawak na dagat. Kinuha ni Miggy ang kanyang cellphone at earbuds. Mabilis niyang pinatugtog ulit ang mga kanta ni Regine Velasquez. Ang sarap talaga pakinggan ng Asia Songbird. May taglay siyang kakayahan na magpapakalma kay Miggy. Habang nakikinig ng kanta at nakatanaw sa dagat, biglang may humablot ng isa niyang earbuds. Nagulat si Miggy nang biglang may nagsalita. Si Daniel ayon. Inilagay ni Daniel ang earbuds sa tenga niya. Ah, Regine Velasquez, mahilig ka pala sa kanta niya. Umupo at tumabi si Daniel kay Miggy. Matagal bago nakapagsalita si Miggy. Nang makabawi, natanong niya, bakit ka nandito? Nadadaanan ko ang park at nakita kita. Simple niyang sagot, ikaw bakit ka nandito? Wala ka sa burger place. Okay na ba ang pakiramdam mo? Sunod-sunod na tanong ni Daniel. Sumagot si Miggy na paid leave niya ngayon at dahil wala siyang magawa sa bahay ay lumabas na lang siya. Maya-maya patapos na ang kanta at tumugtog na sana ang intro ng Pangarap Ko'y Ibigin Ka, ngunit bago ito magsimula, nilipat agad ni Miggy sa ibang kanta. Bakit mo nilipat? Ibalik mo, utos ni Daniel. Hindi binalik ni Miggy ang kanta kaya kinuha ni Daniel ang cellphone ni Miggy at siya ang nagbalik sa awitin. Nagsimulang tumugtog ang awit at narinig ni Miggy ang kanyang mga linya. Tuwing ikaw ay nariyan, sabay kong nadarama ang kaba at ligaya. Ang iyong tinig, wari ko'y di marinig, pagkat namamangha pagkausap ka. Kaya nais kong malaman mo ang sinisigaw nitong aking puso. Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Habang tumutugtog ang kanta, bumilis ang tibok ng puso ni Miggy. Nakatingin siya kay Daniel dahil sa pagkagulat niya sa pagkuha nito ng kanyang cellphone. Si Daniel naman ay nakatanaw sa dagat habang pinapakinggan ang kantang iyon na tila ninanamnam ang bawat salita ng kanta. Pagkatapos ng kanta, tumingin si Daniel kay Miggy at nakita niyang nakatingin pa rito sa kanya, gulat at may bahid ng pagtataka. Ngumiti siya, isang ngiting may kalungkutan at sinseridad. Pangarap kita Miggy, mahina niyang sambit. Hindi mo man ako mapatawad, hayaan mong sabihin ko sa'yo, I dream of you. Totoo yung sinabi ko, walang excuses ang kasalanan ko sa'yo, pero babawi ako sa anumang paraan. Huwag mo lang akong ipagtabuyan, hayaan mong pangarapin kita. Saka hinawakan ni Daniel ang kamay ni Miggy, ngunit agad itong binawi ni Miggy. Hindi siya masumagot kay Daniel, tumingin na lang siya sa dagat. Sa isip ni Miggy, naglalaban ang dalawang emosyon sa kanyang puso. Sa isang banda, parang naging pangarap niya si Daniel noon. Ang ideya na pagmamahal na nakita niya sa mga mata nito. Ngunit ang puot at galit sa kanyang puso ay nandoon pa rin, lalo na tuwing maaalala niya ang ginawa nito. Hindi lang siya ang sinira ni Daniel, pati ang pangarap niyang makaahon sa hirap at ang pangarap niya para sa kanyang pamilya ay apektado. Isa pa, paano siya papangarapin ng isang tao kung ang kanyang kinabukasan ay unti-unti nang naglalaho? Batid ni Miggy kung gaano kaseryoso ang kanyang sakit. Doon na tumulo ang luha ni Miggy habang nakatanaw sa dagat. Nakita ni Daniel ang pagluha nito. Lumapit pa ito at inakbayan si Miggy. Hindi na pumalag si Miggy at hinayaan na lang si Daniel. Sa isip-isip niya, hahayaan na lang ba ni Miggy na magalit sa nalalabing oras niya sa mundo? Nagdaan ang mga araw at nagbalik na si Miggy sa trabaho. Naging abala ito dahil maraming customers. Kitang-kita ng mga kasamahan niya ang pagbabago. Kung napapagod siya, napapaupo na lang ito. Iba na talaga ang dulot ng pagod sa kanya. Tuwing uwian naman ay bumibisita si Daniel sa burger place. Minsan, nagpapaluto ito, minsan hindi. Hindi na siya pinagtatabuyan ni Miggy. Minsan, naabutan ni Daniel si Jojo kaya napapangiti ito. Palaging may dalang bulaklak si Daniel. Minsan din pumupunta si Daniel sa bahay nila. Nagdadala na ulit ito ng groceries para sa pamilya niya. Nahihiyaman ang mga magulang ni Miggy sa kabutihan ni Daniel ay nagpapasalamat pa rin ito. Isang gabi, habang papasarado na ang burger place, mag-isa na lang din si Miggy sa loob ng may dumating na importanteng bisita. Si Dave ang tuwako, ang matandang ang tuwako at ang ama ni Daniel. Masayang sinalubong ni Miggy si Dave, ngunit napakaseryoso ang kanyang tingin. Gusto kitang makausap, Miguel. Diretsang sabi ni Dave, walang bahid ng ngiti ang mukha. Umupo ang dalawa na magkaharap sa isang lamesa.
Ang katahimikan sa loob ng Burger Bliss ay lalong nagpadagdag sa tensyon. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang matandang angtwa ko. I know may namamagitan sa inyong dalawa ng aking anak, diretsahan niyang sinimulan nito. Sasagot sana si Miggy. Marahil itatanggi ang pahayag o itanong kung anong ibig sabihin nito, ngunit pinutol siya agad ng matandang angtwa ko. Let me finish first, Mr. Torres. Wala sana akong problema kasi my eldest son has also the same situation when it comes to love. Ngunit I have you checked. Tumingin si Dave ng matalim kay Miggy. Mr. Torres, you were a student of our university and a scholar of Reales Foundation. However, you were able to enroll in our university and join the incredible scholars of Reales because of falsification of documents. You don't have an academic integrity. Ang bawat salita ni Dave ay parang suntok sa dibdib ni Miggy. You falsified your grades and I don't want my son be associated with such a scandalous person. Hindi nakapagsalita si Miggy. Nanginginig ito at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang sakit-sakit na mga sinabi ng matandang angtwa ko. Bago umalis, sinabihan pa niya si Miggy, Mr. Torres, putulin mo na ugnayan ninyo sa isa't isa. Tumayo si Dave at umalis na. Hindi na niya hinayaang magpaliwanag si Miggy. Isang oras nang nag-iisa si Miggy sa loob ng Burger Bliss, hindi na lang luha ang tumutulo, pati na rin ang lahat ng pait niyang kinikimkim. Ang sakit-sakit ng mga salitang scandalous person, walang tigil ang kanyang pagkiyak. Maya-maya dumating si Daniel, may bitbit na bulaklak. Wala siyang ideya sa nangyari. Nakita niya lang si Miggy na nakaupo, wasak at nanginginig. Mabilis siyang lumapit, ang mukha ay punong-puno ng pag-aalala. Anong nangyari sa'yo? Sa puntong iyon, hindi na nakapagpigil si Miggy, para siyang bombang sumabog. Ikaw, sigaw ni Miggy, namumula ang muka sa galit at iyak. Ikaw lahat may kasalanan nito. Ikaw ang dahilan kung bakit naghihirap ako. Halos hindi na makahinga si Miggy sa tindi na kanyang sigaw. Please calm down, pakiusap ni Daniel. Sinusubukan niyang hawakan ang kamay nito. Imbis na kumalma, galit na pinagpupunit ni Miguel ang mga bulaklak at hinampas-hampas ang mga ito. Niyakap siya ni Daniel ngunit nagpupumigla siya ng buong lakas. Sinubukang itulak si Daniel palayo. Patuloy na umiiyak si Miggy pero mahigpit pa rin ang yakap ni Daniel. Sa pagitan ng kanyang pag-ikbi, huminga ng malalim si Miggy at sa wakas ay nailabas ang bigat ng dibdib. Dumating si Dave angtwa ko, sabi ni Miggy. Dumating siya para lang ipamukha sa akin ang pagkakamaling hindi ko naman kasalanan. Pagkakamaling ikaw ang gumawa at patuloy na sumisira sa akin. Hindi ka na lang umalis at hayaan akong manahimik. Ang katawan ni Miggy ay tuluyan ng humina, sumandal sa yakap ni Daniel at ang iyak na lang ang maririnig mo sa paligid. Mahigpit ang yakap ni Daniel. Hinayaan niya muna itong ilabas ang lahat ng sakit habang dahan-dahang hinahaplos ang likod nito. Nang medyo kumalma na si Miggy at ang pag-ikbi na lang ang naririnig, bahagyang lumayo si Daniel at tinitigan ito sa mata. Ang mukha ni Daniel ay seryosong-seryoso, walang bahid ng birong nakikita si Miggy rito. Come with me, seryoso niyang sabi. Nagulat si Miggy. Saan? We will face them. Tahimik lang ang biyahe nila. Hindi talaga sila nagkikibuan. Si Daniel ay sobrang seryoso ang mukha habang nagmamaneho. Ang tingin niya ay nakatuon lang sa daan. Si Miggy naman ay hindi alam kung pagod ba talaga siya o masama ang kanyang pakiramdam. Gusto na lang niyang humiga at magpahinga. Huminto sila sa isang malaking construction site, ang lugar kung saan ginawa ang research facility ng mga angtwa ko. Pagkababa, hinawakan ni Daniel ang kamay ni Miggy. Hindi na nagpumiglas pa si Miggy at sumunod na lang kay Daniel dahil pagod na talaga siya. Pumasok sila sa isang temporary office na malapit sa construction site. Pagpasok nila, naroon si Dave angtwa ko na nagulat nang makita silang magkahawak kamay ngunit agad itong napalitan ng matinding galit sa kanyang mga mata. Nandoon din sina David angtwa ko, ang kuya ni Daniel at ang asawa nitong si James Reales. Pareho silang nakatingin kina Daniel at Miggy. Kahit gabi na, naroon pa rin sila para sa isang diskusyon. Hindi nakapagpigil magtanong ang matandang angtwa ko. What is he doing here? Tanong niya sa kanyang anak, ngunit ang tingin ay matalim na nakatuon kay Miggy. Tumingin din si David sa kapatid niya. Daniel, this is not the right time. Aniya, may halong babala. Sumagot naman si Daniel, mahigpit ang hawak sa kamay ni Miggy. Yes kuya, this is not the right time because the right time was years ago. I should have done this the soonest.
May pagagulat si David sa narinig. Si James naman ay nakatingin lang, tila handang makinig sa sasabihin ni Daniel. Bumaling ang tingin ni Daniel kay Dave, ang ama niya. "Dad, you should have not insulted Miggy." "And why not?" sagot ni Dave, matigas ang boses. Huminga ng malalim si Daniel. Ang boses niya ay may halong emosyon at garalgal. "Because everything is my fault. 5 years ago, Miggy and I had an encounter in the university and I didn't like it. So I made something horrible to an innocent person. Isang bagay na pinagsisihan ko ng maraming taon." Tumingin siya kay Miggy at pagkatapos ay sa kanyang pamilya. "I was the one who falsified the documents for him to be kicked out from the university and from his scholarship. He earned those with his own merit. I was a spoiled idiot who used his influence to bully someone to the point that patuloy pa rin siyang naghihirap dahil sa ginawa ko." Nanginginig ang boses ni Daniel nang sabihin niya ang huling linya. "What hurts? I hurt the one whom I love the most." Tumayo ang matandang angtwa ko, nanginginig sa galit. Diretsahan niyang tinanong anak, "Is this true?" Sumagot si Daniel handang-handa. "Yes, Dad. You can confirm it with their dean. The dean has nothing to do with it. I handed him personally the documents and because I am an angtwa ko, there was no need for investigation. Reales Foundation also didn't investigate because I made sure of it." Hindi nakapagsalita ang matandang angtwa ko dahil sa biglang nagmura si David. "Damn!" Mabilis nitong sinugod ang kapatid. Nasuntok ni David si Daniel sa muka at sinuntok sa katawan at natumba ito. Hindi pa nakontento, tinadyakan pa niya ito ng 4 na beses. Tatadyakan pa sana siya ni David ngunit naawat siya ng kanyang asawa na si James. "Damn! How dare you, Daniel? How dare you? You ruined someone else's life for a petty reason." "Damn!" sigaw ni David, sobrang galit. Ang matandang angtwa ko naman ay napasigaw din. "Such a disgrace. You let me insult an innocent young man. Worst, my own son ruined that man's life." Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Miggy kay Daniel na nakahiga sa sahig. Pilit niya itong pinapatayo, umiiyak na rin. "Tama na po," yun lang ang nasabi ni Miggy habang humiikbi. Sinabi naman ni Daniel kay Miggy, "It's fine. I deserve this. Wala ito sa mga nagawa ko sa'yo, mahal ko." Iyak pa rin ang iyak si Miggy nang biglang may lumabas na dugo sa kanyang ilong. Madami ito. Nagulat ang lahat, lalo nang biglang nahimatay si Miggy. Ito ang unang pagkakataon na nataranta ng gusto si Daniel. Parang hindi siya nabugbog ni David. Mabilis siyang bumangon at kinarga si Miggy sa kanyang bisig. "Kuya, help me please. Magmaneho ka to the hospital," sigaw ni Daniel, nanginginig sa takot na may masamang mangyari kay Miggy. Alam niyang hindi siya makapagmaneho ng maayos dahil sa bugbog at taranta niya. Si David naman ay agad na kumalma. Agad niyang iginiya ang kapatid at si Miggy papunta sa sasakyan. Sumunod din sina Dave at James at lahat sila ay litong-lito at balisa. Pagdating sa hospital, mabilis silang nagtungo sa emergency room. Nagkataon namang nandoon si Dr. Santos, ang doktor ni Miggy. Agad niyang nakilala si Miggy. "Doc, please asikasuhin ninyo siya agad," utos ni Daniel. Basag ang boses habang dahan-dahang inilapag si Miggy sa stretcher. Agad namang dinala si Miggy sa loob ng ER at inisikaso. Sa labas, umupo si Daniel at napahawak sa noo. Si David naman ay umupo sa tabi ng kapatid niya. Hinawakan nito ang likod ni Daniel. Pinapakalma. Kahit galit si David sa kapatid niya sa ginawa nito kay Miggy, alam niya na kailangan din siya ng kapatid niya ngayon. Alam ng buong pamilya kung gaano ka-invested si Daniel kay Miggy. Kaya nga nakipag-usap noon ng matandang angtwa ko kay Miggy sa pag-aakalang si Miggy ang nag-falsify ng documents. Hindi nagtagal, pinatawag din ng matandang angtwa ko si Jojo at sinabihan ito sa nangyari. Si Jojo naman ay agad na pinuntahan ng mga magulang ni Miggy at dinala ito sa hospital. Pagdating nila, naroon pa rin si Miggy sa ER. Nakita ni Nanay Lina at Tatay Bert si Daniel na may pasa sa mukha. Nag-aalalang lumapit si Nanay Lina kina Daniel. Nagtanong ito kung anong nangyari at bakit may pasa si Daniel, ngunit hindi pa ito nasagot ni Daniel dahil lumabas na si Dr. Santos. Agad na tumayo si Daniel at ang mga magulang ni Miggy at nagmamadaling lumapit sa doktor. Tiningnan ni Dr. Santos ang lahat na naghihintay, seryoso ang mukha. Masyadong na-stress si Miggy, panimula ni Dr. Santos. Tumingin siya sa grupo. "Di ba alam ninyo na bawal ma-stress si Miggy dahil sa kanyang kondisyon?"
Natigilan ang lahat. Sa tanong pa lang ng doktor, alam na nilang may hindi sila alam. "Dok, anong kondisyon po?" tanong ni Tatay Bert halos pabulong. Si Nanay Lina naman ay napahawak sa braso ng asawa at nagsimula ng humagulhol. Nagsalubong ang kilay ni Dr. Santos. Hindi talaga niya sinabi? Napabuntong hininga na lang ang doktor kasi wala siyang narinig na tugon galing sa kanila. "Mr. Torres, based sa initial lab test namin ng previous weeks, may nakita kaming abnormality sa complete blood count niya." Nagpatuloy ang doktor. Technical ngunit sinusubukang gawing simple ang paliwanag. Mataas ang white blood cell count niya, sobra-sobra sa normal, consistent with leukocytosis. Pero ang mas nakakabahala, may blast na nakita sa blood smear. Bumaba ang platelet count niya at medyo anemic siya. Hindi ito simpleng sakit, I'm afraid. Nirefer ko siya agad sa isang hematologist-oncologist, specialist sa sakit ng dugo at cancer, para sa bone marrow biopsy at second opinion. Tumingin si Dr. Santos sa buong grupo. That second opinion ang pinakamahalaga para kumpirmahin ang sakit, pero sa tingin ko hindi niya sinunod ang referral ko. Ang mga salitang iyon ay bumasag sa katahimikan. "Hindi ko alam, Doc," garalgal na sagot ni Jojo, hindi makapaniwala. Si Daniel ay natigilan, ang mukha ay biglang namutla. Ang mga angtwa ko ay nagkatinginan habang si Tatay Bert ay tanging paghinga ng malalim na lang ang nagawa.